Welcome to Alpha Serye. Tuklasin ang mga kwento ng buhay at pag-ibig na puno ng kilig at inspirasyon. Huwag kalimutang mag-subscribe, mag-like at mag-comment para sa mas marami pang kwento. Inulan ng tukso si Celine mula sa mga kaopisina niya. Naliligaw na raw ba si Alex sa kanya o nobyo niya ito? Naligawan daw ba siya nito habang wala pa itong malay? Yan ang pinakamabagsak na maniligaw na nakilala ko. Biro sa kanya ng isang kaopisina niya. Nang humupa ang katiyawan ay sa kanya tinawagan si Alex upang pasalamatan ito. Wala lang. Naisip ko lang. Pinasasaya raw ng mga bulaklak, especially roses, ang isang babaeng malungkot. Tugon nito nang tanungin niya ito kung bakit walang kaabog-abog ay pinadalhan siya nito ng sangkaterbang mababangong bulaklak. Kumunot ang noon niya sa narinig. Hindi naman ako malungkot wika niya. Galing ka sa isang breakup. Natawa siya. Believe me, hindi lahat ng babaeng galing sa breakup ay malungkot. I think mas marami pa nga ang masaya. Kaya ko, I'm happy and relieved to be free of that unworthy man. That breakup was cathartic for me. Believe me, it's true. Lumundag nga ako sa saya nang finally ay mag-break kami for good. I believe you. Then, I don't deserve your flowers. Every pretty lady deserves pretty flowers. Natawa uli siya. I don't think I'm pretty. Pagpapakumbaba niya ko, no. Of course you are. Sabi nito. Ang magsasabing hindi, sobrang sinungaling. Natawa uli siya. Hindi dahil nakakatawa ang sinasabi nito, kundi dahil nakakakilig para sa kanya. Anong oras ang uwi mo mamaya? 2:00 ng umaga. Delikado talaga ang oras na yun. Anito, sinabi mo pa. Anya. One of these days, susunduin kita. Yun ay kung okay lang sa'yo. It's more than okay, she wanted to scream. Susunduin mo ko? Kung pwede. Ba't naman hindi pwede? Malay ko ba kung may ibang nagpapadala ng bulaklak sa'yo? Nang ganun karami? Wala, mahirap ang buhay ngayon. Natawa ito. Walang magagalit kung sunduin nga kita? Wala. I-remind lang kita, 2:00 ng umaga ang labas ko, hindi ng hapon. Hindi ko nakakalimutan. Diba dapat ay natutulog ka ng oras na yun? Para sa'yo, magpupuyat ako. Lumundag yata ang puso niya sa narinig. Naks naman, biro niya. Nahihirapan na siyang maghagilap ng salita. Kamakalawa lang ay pilit na kinikilala siya ni Alex. Pagkatapos ay pinadalhan siya nito ng mga bulaklak. Ngayon ay nangangako itong mag-aabala upang sunduin siya at tiyakin na ligtas. Pagkatapos, ano ang susunod na gagawin nito? Liligawan siya. Gusto niyang tumili. Kumpara sa nagawa mo sa akin, gaano ba yung mapuyat ako para lang tiyakin ang kaligtasan mo? Wika nito. Ano yung nagawa ko para sa'yo? Nahuli yung muntik na pumatay sa akin ng dahil sa'yo. Oo nga, sabi niya. Bahagyang nabawasan ang saya niya. Yun ba talaga ang motibo nito para sunduin siya? Baka sabi lang nito yun. Alangan namang aminin agad nito na may balak itong ligawan siya. Maghihintay siyempre ito ng magandang pagkakataon. Kung gusto lang nitong tumanaw ng utang na loob dahil sa ginawa niya, ang pagtanggap nito sa paumanhin, dahil sa maling paratang niya na ito ang kriminal na nagtangkang pumatay sa kanya at ang pagpapadala nito ng mga bulaklak sa kanya ay sapat na. Hindi na nito kailangan magpuyat at magpakapagod. Nasasanay naman na siyang umuwi ng 10 oras ng gabi. Isa pa, kaya niyang ipagtanggol ang kanyang sarili. Hindi ba sa kanilang dalawa na sinalakay ng iisang kriminal ay siya ang nakaligtas at hindi kinailangang maospital? Basta tiyakin mo lang na kaya mo na, ha? Oo, sagot nito. Nagpaalam na ito.
Baka raw naiistorbo na siya nito sa trabaho niya. Kung siya ang masusunod, mag-uusap sila sa telepono kahit 10 oras. Nangako kay Celine si Alex na sasabihin kapag susunduin siya nito sa trabaho. Pero isang madaling araw, nadatnan na lang niya ito sa labas ng gusali nila. Kausap ang 2 gwardya. Nabutan niya nagtatawanan at nagbibiruan ng mga ito na para bang matagal na magkakakilala. Mukhang madali talagang makagaanan ng loob si Alex ng kahit sino. Nahinto ito sa pagsasalita na makita siyang palapit. Nakatayo na siya sa harap nito ay hindi pa rin ito nagsasalita. Napat na ba ito dahil sa kagandahan niya? Muntik na siyang matawa sa naisip. Anong ginagawa mo rito? Patay mali siyang tanong niya rito. Bumilis ang pintig ng puso niya. Siya pa naman ang klase ng taong hindi madaling kabahan. Naggawa nga niyang sipain sa mukha ang isang may hawak na baril. Sinusundo ka? Sagot nito. Bakit hindi ka nagsabi? Nawala sa isip ko. Luminga ito. May nauna ba sa akin? Ano ka ba? Natawa siya. Wala no. Nagulat lang ako. Malakas ka na ba? Ano sa tingin mo? Pabirong ipinakita nito ang muscle nito sa braso. Mukha namang malakas na. Natatawang sabi niya. Pauwi ka na? Oo. Hinawakan siya nito sa siko at inalalayang maglakad patungo sa kinapaparadahan ng sasakyan nito. Ipinagbukas siya nito ng pinto. Gusto mo na ba dumiretso ng uwi? Tanong sa kanya nito habang pinapaandar ang sasakyan. May nakita akong bukas na coffee shop pandarian. Magkape muna tayo. Sige, pagpayag niya. Tuwing lalabas siya ng opisina ng ganoong 10 oras ng gabi, ang gusto niya palagi ay lumipad pa uwi sa bahay nila. Ngayon ay parang wala siyang pakialam kahit saan man siya dalhin ni Alex. Wala pang 1 minuto ay narating na nila ang coffee shop. It was a classy coffee shop, so she was sure it was going to be a perfect night. Pagpasok nila sa loob, ay nakita niya si Richie kasama ang isang kaibigan nito. Bago pa niya nahatak palabas si Alex, ay nakita na siya ni Richie. Richie's reaction was similar to a child who saw Santa Claus. Tumayo agad ito at lumapit sa kanya. Naunahan pa nito si Alex na ipaghila siya ng silya. Hindi lang yun, umupo pa ito sa gitna nila. Sino siya? Tanong sa kanya ni Richie na ang tinutukoy ay si Alex. Kaibigan ko, naiinis na sagot niya. Inilahad nito ang kanang kamay kay Alex. Richie pare. Kinamayan niya ito sabay sabing, Alex. Bumaling sa kanya si Richie, may nangaasar na ngiti sa mukha. Boyfriend? Manliligaw? Bodyguard? Tanong nito patungkol pa rin kay Alex. Kaibigan, sagot niya. May boyfriend ka na ba? Tanong uli nito. Magkakaroon pa lang yang nasa tabi mo. Sa isip niya. Wala. Sagot niya. Wala naman pala eh. Ba't di mo sinasagot yung mga text messages ko? Wala ko nare-receive. 10 araw-araw ang ipinapadala ko. Wala kang nare-receive kahit isa? Sabi nito. Mababakas ang pagdududa sa tinig. Wala nga. Baka naman analog pa ang cellphone mo. Sabi nito na sinundan nito ng tawa. Alex stood up and walked to the counter to buy their coffee. Lumingon si Celine sa pinanggagalingang mesa ni Richie. Iniwan mo yung kasama mo, sabi niya. Kung pwede lang itong itaboy ng hayagan ay ginawa na niya. Nakatingin sa kanila ang lalaking kasama ni Richie. Pamilyar sa kanya ang mukha nito. Hindi niya alam ang pangalan nito pero sigurado siyang kasama ito ni Richie sa trabaho. Richie was also working in a call center. Hindi niya alam na nakatoka rin ito sa ganoong shift. Kung alam lang niya, siguradong magpapalinga-linga muna siya tuwing lalabas siya ng gusali nila sa pangambang baka nasa paligid lang ito at inaabangan siya. Totoo ang sinasabi nitong araw-araw ay inuulan siya ng SMS mula rito. Hindi lang talaga niya sinasagot. Pero dahil siksik at liglig nga ang kumpiyansa nito sa sarili, ayaw pa rin siyang tigilan nito. Hindi rin niya masisisi ito ng lubusan kung lagpas ulo ang tiwala nito sa sarili dahil gwapo at may kaya ang pamilya.
Ang kotse nito na alam niyang regalo lang naman ng ama nito ang madalas niyang ipansisilaw sa mga pinopormahan nitong babae. Malas lang nito dahil siya ang klase ng babaeng hindi nasisilaw sa kotse. Kahit noong sagutin niya ito, hindi niya ikinonsidera ang pagkakaroon nito ng kotse o pagiging mayaman ng mga magulang nito. Kung saan masilaw ang puso niya, doon siya. Kailan ba ulit tayo lalabas? Tanong nito. Pagputi ng uwak. She put out her cellphone and pretended to tinker with it. Magko-concert dito next week yung Coldplay. Kukuha ako ng tickets. Panoorin natin. Ayoko. Diba favorite band mo yun? Hindi ah. Yan ang favorite band mo. Beatles. Pag yun ang napunta rito, ibili mo ako ng ticket at sasamahan kitang manood. Puro patay na yun eh. Ano ka? Ayaw mo talaga? Front row tickets yung bibilhin ko. Mag-iya ka na lang ng iba, sagot niya. Nasa cellphone pa rin ang tingin. Umisod pa ito palapit sa kanya. Sinulyapan niya ang kamay nitong nasa ibabaw ng mesa. Natatakot kasi siya na baka bigla na lang dakmain nito ang kamay niyang nakapatong din sa mesa. Alam mo, hindi ako naniniwalang wala ka na talagang gusto sa akin. Bulong nito. The nerve. Pinili pa rin niya maging kalmado. Problema mo na yun. Wala na akong maisip na paraan kung paano ipararamdam sa'yo na wala na talagang pag-asa na balikan pa kita. Kung wala ka nang sasabihin pang may kabuluhan, pwede ba bumalik ka na sa mesa mo at may importante kaming pag-uusapan ng kasama ko? Importante yung kasama mo. Talaga? Ang sabi ko, yung pag-uusapan namin ang importante. Nilingon nito si Alex. Shota mo na yata ang mukong na yun eh. Pwede ba? Hindi siya mokong, ano man ang ibig sabihin nun, at hindi ko siya shota. Ano mo yun? Fubo mo? Humalaklak ito. May ilang customers ng coffee shop na napatingin dito, kasama si Alex. Ang bastos mo talaga. Tumaas na ang boses niya dahil sa inis. Nakatingin pa rin sa kanila si Alex. Hindi nakaligtas sa kanya ang lalim ng mga mata nito habang nakatingin kay Richie. Sorry, joke lang yun, paumanhin ni Richie. Umalis ka na lang. Sige na, pagtataboy niya rito. Kung hindi kakaratehin mo ko. Minukol na lang niya ito ng tingin na nagsasabing nauubos na ang pasensya niya rito. Tila nakuha naman nito iyon dahil tumayo na ito. Pag nagbago ang isip mo tungkol sa concert, bibili agad ako ng ticket. Front row yun, promise. Muntik pa nitong babangga si Alex habang pabalik ito sa mesa nito. Saglit na nagkatinginan ang mga ito bago tumuloy na sa mesa nila si Alex. Dala ang kape nila. Pinabastos ka ba nun? Tanong nito sa kanya. Mababakas ang iritasyon sa tinig. Sumulya pa ito kay Richie na ng mga sandaling iyon ay nakatingin pa rin sa kanila. Hindi, sagot niya. Malakas ka na ba talaga? Hindi ka na ba nahihilo? Pag-iiba niya ng paksa. I'm okay now. I did some exercises in the morning, tugon nito. That's good to hear. Ikaw, kumusta na? Kailangan pa ba nitong itanong yun? Hindi ba nito nakikitang kumikislap ang mga mata niya at maganda ang ngiti niya? Kanina magkasabay silang naglalakad. Hindi ba nito napuna na halos hindi sumasayad sa lupa ang mga paa niya? I'm good, sagot niya. Bakit siya nandirito? Tanong nito. He was staring at the mug in front of him. Sino? That arrogant guy. Nandito ba siya para sunduin ka? Hindi. Sa call center din nagtatrabaho yan. Sa ibang company nga lang. Unfortunately, malapit lang dito, paliwanag niya. Hindi ko alam na pareho kami ng shift. Hindi ka naman niya hinaharas? Tanong nito. Sa text lang, hindi naman kami nagkikita niyan, sagot niya. Alam mo, mas matutuwa ako kung ibang bagay ang pag-uusapan natin. Kahit kailan wala akong interes sa mga buhawi, sa mga tornado, sa mga bagyo, at iba pang katulad na bagay. Sumulyap uli ito kay Richie. Mayabang? Hindi mo ba naramdaman? Naramdaman? Muntik na ako luparin kanina, sabi nito bago marahang tumawa. May alam ka sa love life ko, bakit ako walang alam sa'yo? Anya ni Celine.
My love is the most boring topic in the world. Hindi niya pinansin ang sinabi nito. May girlfriend ka ngayon? Tanong niya, bago pinigil ang hininga paghihintay sa sagot nito. Alam niya na banggit na ni Erica na wala itong nobya. Pero ano ba ang malay niya kung naglilihim lang ito? Kaya lang, bakit naman siya asahang magtago ito sa mga kapatid nito pero sa kanya ay hindi? Honesty begets honesty, it was said. Naging matapat siya rito kaya dapat lang na maging matapat din ito sa kanya. Wala, wika ni Alex. May nililigawan ka? Pigil hiningang tanong uli ni Celine. Hindi kaya magkasakit siya sa puso kapag napadalas ang pagsasama nila ni Alex? Bumibilis kasi ang pintig ng puso niya kapag kasama ito. Pagkatapos ngayon ay napapadalas na rin ang pagpigil niya ng hininga. Wala rin, Anya. Bakit? Anong bakit? Bakit wala kang girlfriend ngayon? Bakit wala kang nililigawan? Wala lang. Baka lang kako, woman hater ka. Nagkibit balikat ito. Siguro, hindi kasi ko naniligaw para masabi lang na may nililigawan. Kailangan talagang in love ako sa babaeng nililigawan ko. So, once manligaw ka, ibig sabihin, in love ka talaga ron sa babae? Ganun na nga, pagsang-ayon nito. Ibig sabihin, kapag niligawan siya nito, mahal talaga siya nito, hindi dahil may tinatanaw lang itong utang na loob sa kanya, o dahil naawa lang sa kanya at iba pang ek-ek. Napatingin uli ito sa mesa ni Richie nang malakas na magtawanan si Richie at ang kasama nito. Ano nga pala yung hindi magandang birong binitawan niya sa'yo kanina? Tanong nito. Wala yun. Palabiro lang talaga yan. His life's a joke, you know. Tumawa siya. Sumulyap uli ito sa mesa ni Richie. Nagtatawanan pa rin si Richie. Halatang iritado na si Alex. Hindi na siya magugulat kung bigla na lang itong tatayo. Lalapit sa mesa ni Richie at susuntukin ang kanyang ex. Bago pa mangyari yun, ay siya na ang tumayo. Uwi na tayo, yaya niya rito. Hindi pa ubos yung coffee mo, puna nito. Ayoko na, baka tuluyang maubos na yung antok na nararamdaman ko. Sumulyap uli ito sa mesa ni Richie habang inihahatid siya palabas. Dito ako hinarang ni Billy, paglalahad ni Alex. Tumango si Celine. Dinala siya nito sa lugar kung saan ito ginawa ng masama ni Billy. Sinimulan nito ng ikwento ang nangyari. Ayun, dito gumita sa kalsada si Billy at pinatigil ang sasakyan nito. Paghinto ni Alex, agad na lumulan sa kotse nito si Billy. Tinangkang lumaban nito ngunit pinaputukan ito ni Billy ng baril. Sa kabila ng tama nito ay pilit pa rin itong lumaban at inagaw ang baril mula kay Billy. Nagpangbuno ang dalawa sa loob ng sasakyan hanggang sa mahampas ito ni Billy ng baril sa ulo. Doon na nagdihim ang lahat. Ano ang nararamdaman mo ng mga sandaling yon nung nag-aagawan kayo ng baril? Tanong ni Celine. I was angry. He replied quickly. I wasn't scared. Galit daw ito dahil payapa itong naglalakbay pa uwi mula sa isang kasiyahan nang bigla itong bulabugin ng isang taong hindi naman ito kilala. One of the most unfortunate deaths would always be the death in the hands of a complete stranger. She remembered Alex said on the day he woke up from his coma. Mas matamis pa raw mamatay sa kamay ng isang kaaway. Kung naagaw raw nito ang baril mula kay Billy, baka raw na maalam na sa daigdig si Billy. Hindi raw makikipagsapalaran si Alex na maagaw uli niya ang baril mula rito. Ikaw, saan ka niya inatake? Tanong nito. Dinala niya ito sa lugar kung saan sila nagtagpo ni Billy. Tumayo siya sa eksaktong lugar kung saan nakatayo siya nang hintuan siya ni Billy. Paano kanya sinugod? Usisa nito. With his help, she reenacted the incident to him, pati ang pagbalandra nila ni Billy sa hood ng kotse, ang pagkakahiga niya sa ilalim nito at ang pagsakal sa kanya. Gaano kahigpit ang pagkakasakal niya sa'yo? Tanong ni Alex, habang maluwag na nakahawak sa leeg niya ang dalawang kamay nito at magkalapit ang mga mukha nila. Mahigpit na mahigpit. Mas hinigpitan nito ang hawak. Mas mahigpit pa, sabi niya. Sa halip na humigpit ang mga kamay, inilapit nito ang mukha nito sa mukha niya, habang nakatitig ito sa mga mata niya.
Gusto niyang maistatwa, lalo na nang idikit pa nito ng husto ang mukha nito sa mukha niya. Gusto niyang ipaling ang mukha niya upang hindi siya nakaharap dito, pero hindi niya alam kung bakit hindi niya magawa. What was he thinking? Was he going to kiss her? Ano ang gagawin niya? Ipipikit ang mga mata niya at patutulisin ang uso niya? Lalo pang dumikit ang mukha nito sa mukha niya. She wanted to scream. The suspect didn't kiss me. Celine managed to whisper. Hindi sumagot si Alex. Hindi niya alam kung narinig siya nito kaya nilakasan niya ang boses niya. I said, the suspect didn't try to kiss me. Doon tila ito biglang natauhan. Napapahiyang humingi ito ng paumanhin habang inaalalayan siyang tumayo. Tumawa lang siya. If the suspect kissed her, she would rain karate chops and flying kicks on him until all his teeth were gone. Pero kung naituloy ni Alex ang balaksan ng paghalik nito sa kanya, ganoon din ba ang gagawin niya? Would she rain karate chops on him? Mas malamang na ang gagawin niya ay ang pumikit na lang at namnamin at gantihan ang halik nito. Pero wala siyang balak sabihin yun dito. Nagyaya na siyang umuwi. Wala silang hibuan at tinginan habang bumabiyahe pa uwi. Ang puso niya ay malakas ang pintig. Sigurado siyang kung hindi siya nagsalita, itutuloy nito ang pagdidikit ng mukha nila at paglalapat ng mga labi nila. Tilang nahipnotismo ito. Mabuti at narinig pa nito ang boses niya. Bakit siya nito gustong halikan? Dahil lang may pagkakataon? Dahil napakalapit ng mga labi niya? Masasaktan siya kung tatanungin niya ito at iyon ang sasagot nito. Kapag tinanong niya ito kung bakit gusto siyang halikan, ang dapat lang na isagot nito ay dahil may gusto ito sa kanya. O kaya ay mahal na siya nito. Wala itong ibang dapat isagot. Tanungin kaya niya ito ngayon. Alex, bakit mo ako gustong halikan? Pero hindi siya nagkaroon ng lakas ng loob itanong iyon. Nakarating na sila sa bahay niya na halos na wala pa rin silang kibuan. Magfa-5 na pala, sabi niya nang sumulyap siya sa relo niya habang pumapasok sila sa bakuran ng bahay nila. Pasok ka muna, ipagluluto kita ng breakfast. Sige, Anya. She prepared eggs, fried rice, longganisa, and hot chocolate. Nagluto na rin siya para sa mga gigising pa lang na miyembro ng pamilya niya. Pinakamasarap na almusal na natikman ko in my whole life, sabi sa kanya ni Alex nang papatapos na silang kumain. Bola, natatawang sabi niya. No, I'm not. Besides the taste of the food, I love the ambience. Nagpalinga-linga siya. Ano naman ang maganda sa ambience? Tanong niya. Ordinaryo lang ang itsura ng kusina nila. There was not an exquisite chandelier hovering above them. Wala ring magandang ilog o talon na makikita sa labas ng bintana. Basta nakangiting wika nito habang nakatingin sa kanya. Ano ang nagpapaganda sa paligid nito ngayon? Siya? Dinatnan sila ng pamilya niya na nag-aalmusal pa rin. Ipinakilala niya sa mga ito si Alex. Mukhang natuwa naman si Alex sa pamilya niya at mukhang boto ang pamilya niya rito gaya ng pagiging boto ng pamilya nito sa kanya. Si Erica mismo ang nagsabi sa kanya na matutuwa ito kapag niligawan siya ng Kuya Alex nito. Ang ligawan na lang talaga siya ni Alex ang kulang, kaya lang, ang estilo yata nito ay manghalik at mambola ng mambola muna bago umakyat ng ligaw. O baka naliligaw na iyon ang lagay na yun. Mataas na ang sikat ng araw na magpaalam sa kanila si Alex. Pabiro pa ito nagtanong kung pwede raw bang laging mag-almusal sa bahay nila. Oo naman, sagot niya. Halos 2 oras pa lang na nakakaalis ang lalaki. At siya na lang at ang kanyang ina at katulong ang nasa bahay nang may kumatok sa pinto. Si Alex ang napagbuksan niya. May karga-karga itong tuta. Ano yan? Aso? Alam ko. Ang ibig kong sabihin kanino yan? Sa'yo? Sa'kin? Tumango ito bago iniabot sa kanya ang tuta. Kinarga niya yon, lumapit siya sa sofa at pinatong doon ang aso at hinagod-hagod ang balahibo na yon. Bigel to, diba? Yup. Saan to galing? Tanong niya. May nadaanan akong pet shop kanina, tapos naalala ko yung tungkol sa aso mo.
At napansin kong parang wala pa siyang kapalit. I was looking for a Labrador pero wala eh. I hope okay lang sa'yo yan. Sobrang okay siya sa akin. Thank you. Natutuwang sabi niya. Hindi niya alam kung alam nito kung gaano kalalim na kaligayahan ang naipagkaloob nito sa kanya. I think he needs a name. Ano bang maganda? Tanong niya. Alex Jr. Natawa siya. Seryoso ka? Sige, yun nga ang ipapangalan ko sa kanya. Okay lang. Ayoko nga, baka mapagkamalang anak mo to. Eh ano, magkamukha naman kami. Hindi natawa siya. Ikaw, saan galing ang pangalan mo? Name ko? Celine means peace heavenly, she answered. Gusto yata ng dad ko maging tahimik ang buhay ko, yung walang komplikasyon. May komplikasyon na ang buhay mo ngayon. Ano, yung kaso natin laban kay Billy? Okay lang, payapa pa rin naman ang pakiramdam ko, sabi niya. You want a quiet life pero nag-aral ka ng karate? Anong gusto mong sabihin? Magulo ang buhay ng mga marunong mag-martial arts? Hindi naman ako nag-aral ng karate para manggulo o guluhin ang buhay ko, no? I'm just kidding. Alam ko, warrior is a good name. Ayoko, baka maging war freak to, kagaya mo. Gusto sana niyang idagdag. Ang hirap palang magbigay ng pangalan. Aso pa lang to, paano pa kaya kapag anak na ang bibigyan ng pangalan? Alam ko na ngayon ang hirap ng pinagdaanan ng mga magulang na maraming anak. Saan ba galing yung Paris? Tanong nito. Pangalan yun ng namatay niyang Labrador Retriever. Pangalan niya yon nung binigay sa akin. Yun na rin kayang ipangalan mo yan. Pwede ba yun? May nagbibigay ba ng magkaparehong pangalan sa dalawang anak? Hindi mo naman sila anak. Kahit na, lagyan mo ng the second. Ayaw. Sabi niya habang nakatungo pa rin at hinihimas ang ulo ng aso na tahimik ng mga sandaling yon. Tila ba alam ng aso na ang pinagdidiskusyonan nila ng mga oras na yon ay tungkol dito kaya ayaw mang istorbo. Tumingala siya. Ang balak ay taktakin pa rin ang utak niya sa pag-iisip na magandang pangalan sa bagong alagang aso. Nagtama ang mga mata nila ni Alex na hindi niya namalayang nakatayo na pala sa tabi niya. Kani-kanina lang ay nakaupo ito sa tabi niya. Hindi niya alam kung gaano katagal naghinang ang mga mata nila. Nakumpirma niya tuloy na napakaganda ng mga mata nito. I love you, sambit nito. Nagulantang siya sa sinabi nito. Tila nawala siya sa wisyo. Ano? Anong ano? Sabi mo I love you. Wag na wag kang magpo-propose ngayon at baka sagutin kita. Hiyaw ng isip niya. It's a good name for a dog. Tell me you're kidding. I love you? Oo. That dog's mission will be to spread love. Lalaki tong aso. So? Wala akong kilalang lalaki, tao man, aso o pusa na may love ang pangalan. Love is very feminine. Sabi niya, bahagyang nadidismaya na pinaninindigan nito na para nga sa pangalan ng aso, kaya nito binigkas ang mahiwagang 3 katagang iyon. May kilala akong pangarerang kabayo na I love you ang pangalan at lalaki yun. Iba naman yata ang pangarerang kabayo. Kahit ano yata pwedeng ipangalan sa kanila. Katwiran niya, bago sumandal sa upuan. Mahirap talaga mag-isip ng kahit ano pagpuyat. Matutulog muna siguro ako. Pagising ko, sigurado, mabibinyagan ko na tong cute na to. Hinagod uli niya ang balahibo ng aso. She was sure she was going to be very fond of the dog, like she was to the man standing beside her. Naghikab siya, nagpaalam na si Alex. Muli niya itong pinasalamatan sa regalo nito bago ito tuluyang umalis. Wala na raw dapat pang asikasuhin sa aso. Kailan lang daw ay dinala nito iyon sa isang veterinaryo. She gave the dog a bath, took it to her room, and put it on her bed. Gusto ko lang ipaalam sa'yo, ikaw ang kauna-unahan lalaking dinala ko sa kama. Biro niya sa aso. Tila nakaintindi ito dahil kumahol ito ng ilang beses. Nilaro-laro niya ang aso pero hindi pa rin niya napaglabanan ang antok na nararamdaman niya. Nagmulat ng mga mata si Celine. Nakatulog pala siya. Ang aso sa tabi niya ay tulog na tulog pa rin. The dog seemed already at home in her room.
Sumulyap siya sa alarm clock niya. Mahigit 4 na oras din siyang nakatulog. Maya-maya, nakatanggap siya ng tawag mula kay Alex. "Nakatulog ka na?" tanong nito. "Oo, ikaw?" "Yap, kumusta na si Papi?" Sinulyapan niya ang aso. "Tulog sa kama ko." "May pangalan na?" "Meron na." "Ano?" "March 1. "March 1? Unique, diba?" "Oo, pero saan galing?" "Yun ang date na muntik ka nang mamatay at muntik na akong ma-rape." Wow, how sweet. Marahan itong tumawa. "Hindi mo gusto?" "Gusto." Please like, subscribe, notify,